Akala ko ay multo ng lolo ko ang kaharap ko sa madilim na silong na yun. Pero nang tumama ang liwanag ng gasera, nakita ko ang katotohanan. Ang katotohanan na mas masahol pa sa kamatayan. Ang kaharap ko ay ang engkantong itim. Isang sinaunang nilalang na hindi tao, hindi hayop, at lalong hindi demonyo. Ngayong gabi, bubuksan natin ang tabing ng katotohanan at kung bakit ang pamilya ko ang napiling magsilbi sa kadilimang ito. Habang ako'y nasa silong, gamit ang liwanag ng gasera na hawak-hawak ko, sa may bandang dulo ng mesa, nakatayo siya doon. Matangkad na tila aabot sa kisame ng silong. Ang kanyang balat ay parang uling na laging may usok na lumalabas. At ang kanyang mga mata, wala itong balintataw. Purong pula lamang na parang nagbabagang bakal. Hindi siya nagsasalita gamit ang bibig. Kung hindi, ang salita niya ay direkta sa loob ng aking utak. Raul, ang dugo mo ay amoy ng mga nauna sa iyo. Bulong niya. Bigla akong binalot ng mga itim na anino. Hindi ko alam kung paano at ano ang nangyari. Pero nung mga sandaling yun, ay nakikita ko ang mga pangitain nung mga nakaraan. At kung paano nakipagkasundo ang aking mga ninuno sa kanya. Kapalit ng yaman at proteksyon. Ang bawat ginto na tinamasa ng pamilya namin ay may kapalit na buhay. At ngayong wala na ang lolo ko, ako na ang susunod na pintuan. Habang nakikipagtuos ako sa engkanto, naririnig ko ang mga kalantog ng mga pinto sa itaas. Parang ang mga aswang na kanina lamang ay nagmamasid lamang sa labas. Ngayon ay nasa loob na ng mansyon. Nararamdaman nila ang kapangyarihan ng engkanto at nag-uunahan silang makapasok para sa handog. Naririnig ko
ang kanilang mga kuko na kumakamot sa sahig na kahoy sa itaas. At hindi ako pwedeng manatili sa silong na ito kung kaya't ginamit ko ang huling lakas ko upang ihagis ang gasera sa mga nakahilirang garapon. Nagliyab ang lugar. Sa gitna ng apoy at usok, nakita ko ang galit sa mga mata ng engkantong itim. Hindi siya nasasaktan ng apoy, pero ang usok ang nagbigay sa akin ng pagkakataon na makatakas sa kanyang pagkakasakal. Nagkandara pa akong makatakas mula sa silong. Pero ang buong mansyon ay puno na ng mga gutom na nilalang. At siguradong hindi na ako makalalabas sa malaking pintuan. Kailangan kong humanap ng ibang paraan bago pa man ako maabutan ng engkantong itim na ngayon ay umaakyat na mula sa silong. Sa ika-apat na ba ang pagkubkob? Paano ko haharapin ang kawan ng mga aswang sa loob ng sarili kong mansyon habang hinahabol ako ng engkantong itim? Huwag kayong bibitiw. Dahil dito, sa Boy Capre Aswang Diary, walang takasan sa dilim. Nakakulong ako sa loob ng sarili naming mansyon. Sa baba, umaakit na ang engkantong itim mula sa nagliliyab na silong. Sa labas ng aking kwarto, naririnig ko ang pagbiyak ng mga pinto at ang malakas na pag-ungol ng mga gutom na mga aswang. Ang Casa de Sombras ay naging isang malaking bitag at ako ang naging pain. Handa na ba kayong harapin ang gabi ng pagkubkob? Hindi na ako pwedeng magtago. Bitbit ko ang isang pirasong kahoy na nagliliyab mula sa silong. Binuksan ko ang pinto ng aking kwarto at sinalubong agad ako ng isang aswang na tinatawang anyo. Pero ang panga ay nakalaylay at puno ng matatalas na ipin. Sa isang iglap, hinampas ko siya ng kahoy na may apoy. Ang kanilang kahinaan ay hindi lamang pilak, kung hindi ang liwanag na nagmumula sa katotohanan. Pagkahampas ko ay agad akong tumakbo. Habang tumatakbo ako sa pasilyo,
Nakita ko silang lahat. Mga kapitbahay namin na matagal ko ng mga kilala. Mga taong akala ko ay mga normal. Pero ngayon, ay mga halimaw na nag-aabang sa dilim. Ibigay mo sa amin ang mana. Raul, ibigay mo sa amin ang mana. Sambit nila. Hindi pala ang mansyon ang gusto nila, kundi ang dugong nananalaytay sa akin. Ang dugo ng bagong tagapaglingkod ng engkanto. Sa kabila ng kaguluhan, biglang tumigil ang lahat. Ang mga aswang na kanina ay nagkakagulo, biglang nagsiluhod at nagsipagtabihan, sapagkat mula sa dulo ng pasilyo, lumabas ang engkantong itim. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng sunog na marka sa sahig. Ang kanyang anyo ay mas malaki na ngayon. Tila ba lumakas siya dahil sa gulo na nangyayari. Wala kang matatakasan, Raul. Bulong niya sa aking isipan. Ang sumpa ay hindi natatapos sa apoy. Ito ay matatapos lamang sa pagsunod o sa paglaho. Itinaas ng engkanto ang kanyang kamay. At lahat ng anino sa paligid ko ay nagsimulang gumapang pakat sa aking katawan. Tila ba gusto akong lalamunin ng buhay. Wala na akong magawa pa. At parang unti-unti na akong kinakain ng dilim. Nararamdaman ko ng takot. Ang hilakbot. Nang biglang may naalala akong sinabi ng lolo ko bago siya mamatay. Ang tanging paraan para talunin ng anino ay ang maging mitsa ng sarili mong liwanag. May huling alas pa ako. Pero baka ito na rin ang maging mitsa ng aking katapusan. Sa huling bahagi, ang pagwawakas. Makaliligtas ba si Raul? O tuluyan na siyang magiging alipin ng engkantong itim? At ano ang tunay na kapalaran ng Casa de Sombras? Huwag bibitiw. Dahil dito lamang sa Boy Capre Aswang Diary. Dito natin tatapusin ang sumpa.